Bago ko ipagpatuloy ang kwentong ito, ay nais ko lamang batiin ang mga masugid nating mga tagapakinig sa lahat ng mga OFW sa buong mundo na sumusuporta sa ating mga kwento. Maraming salamat at shoutout sa inyong lahat, mga kaibigan. Shoutout din kay Emeline Binoliraw, Malvin Esguera at Julie Rubio. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. Umpisahan na natin ang ikalawang bahagi ng ating kwento. Hindi ko inakala na malakas pala ang mga manok dito sa baryo Pagatpat. Una ko itong pagkatalo sa sabong mula nang ako'y sumama sa kilusan. Nang mga oras na iyon ay nagbabadyang umulan, kaya't sumilong na muna ako sa ilalim ng puno ng mangga, habang ang iba kong mga kasamahan ay doon sumilong sa ilalim ng mga puno ng baliti na sa aking tansya ay nasa mga 10 metro lamang ang layo sa sabungan. Habang tumatagal ay lalong lumalakas ang ulan. Habang hinimas-himas ko ang pangalawa kong dalang manok, ay may kakaiba akong nararamdaman. Bumilis ang tibok ng aking puso, kaya't dali-dali kong isinuot ang damit kong may nakasulat na mga orasyon. At ang aking mga kasamahan ay nakamasid lamang sa akin. Alam ko, Sir Mel, na may mga napapansin din ang mga ito na kakaiba. Inihanda ko na ang aking sarili sa maaaring mangyayari nang biglang may gumalaw sa mga malabong na damuhan dun lamang sa unahan, hanggang sa nakarinig ako ng isang malakas na putok. May balang tumama sa aking dibdib. Natumba ako sa sobrang lakas, habang napansin ko ang aking mga kasamahan ay sabay din na nagpaputok bilang ganti sa mga sundalong nakatago sa mga damuhan. Bigla akong kinabahan nang makita kong may dugong umagos galing sa aking dibdib. Hindi yata gumana ang aking agimat. Tumalab sa aking katawan ang balang galing sa kalaban. Dahan-dahan kong kinapa ang pinagmula ng dugong umagos. Subalit, wala akong nakapangsugat. Hindi ako makapaniwala dahil kitang-kita ko ang dugo. Habang patuloy ang bakbakan, ay nakita kong nakatayo lamang ang aking manok sa bandang unahan. Naririnig ko ang mga sigaw ng mga namilipit sa sakit. Siguro dahil ito sa tama ng mga bala. Nang lingunin ko ang pinagtataguan ng aking mga kasamahan, nakita kong isa-isa itong nabuwal. Muli kong narinig ang mga putok galing sa mga kalaban, hanggang sa namataan ko ang isang sundalong papalapit sa akin. Putsa, Sir Mel, kilala ko ang taong ito. Siya ang may-ari ng kalaban kong manok. Pinaputukan ang aking kinalalagyan. Nakita ko ang mga usok at pagtalsik ng aking mga dugo na nanggaling sa aking katawan. Subalit nang mabasa ng ulan ng aking mga sugat, ay bigla itong naghilom. Gumanti ako ng putok sa taong iyon. Sapul ito sa kanyang ulo. Nakita ko ang kanyang pagkatumba. Gulat pa rin ako sa nangyari sa aking sugat, hanggang sa maalala ko nung minsang naligo kami sa may sapa. May kumagat sa aking likuran. Sabay-sabay naman ang aking kasama na kinagat ako ng linta. Doon ko na lamang napagtanto na nagkaroon pala ako ng agimat ng linta. Na kapag ako'y tamaan ng bala o anumang armas, ay bigla itong maghilom kung mabasa ng tubig. Tama, nabasa nga ng ulan ang aking sugat
kaya ito naghilom. Subalit, paano kung tumila na ang ulan? Ibig bang sabihin nito, natatabla na ako at hindi na maghilom ang aking mga sugat? Pero para sa akin, ay bahala na. Basta makaganti lamang ako sa mga nabuwal kong mga kasamahan. Bigla akong tumayo, sabay kalabit sa gatilyo ng aking baril. Nakita ko na naman ang mga usok sa iba't ibang bahagi ng aking katawan dahil sa tama ng mga bala. Subalit sa ngayon ay hindi na ako tinablan. Patuloy pa rin ang putukan hanggang sa umatras ang mga kalaban. 5 ang patay sa mga kalaban. Habang sa amin ay 3 naman ang namatay. Nakapanlulumo ang mga pangyayari. Pilipino laban sa Pilipino. Subalit wala akong magawa. Ito na yata ang aking buhay. Nang bigla kong makita ang mga kalalakihang dumating. Sila pala ni Commander Lawen. Subalit nagulat ako nang pinaputukan nila ang mga nakahandusang mga kasundaluhan. Kaya't dali-dali ko itong sinigawan na huwag nila itong gawin dahil patay na ang mga kalaban. Subalit itinutok nito sa akin ang kanyang baril at nagsasalita. Manahimik ka, Gabriel. Isa kang traidor. Ipinahamak mo ang aking mga tauhan sa kamay ng mga sundalo. Alam kong nasa puso mo pa rin ang pagiging sundalo. Hindi na ako nakapagsalita nang bigla niya akong pinaputukan. Tinamaan ako sa iba't ibang bahagi ng aking katawan. Tumilapon ako sa malayo dahil sa lakas ng tama. Habang nakita ko ang isang taong gumagapang papunta sa akin, nagulat ako nang makilala ko ito. Siya ang aking kaibigan at kasama na si Corporal Damaso. Tutulungan kita, Teniente Santiago. Igaganti kita sa mga hangal na rebelde. Salamat, Corporal Damaso. Pero tika lang, akala ko patay ka na. Paano ka nakaligtas? Nang akma na akong babarilin, ay iniligtas ako ng isang mabuting rebelde na may malasakit sa akin. At sa habig naman ng mga kasundaluhan, pinipilit kanilang iligtas. Subalit, ginawa kang pain ng mga rebelde. Marami nang nalaga sa ating mga kasamahan hanggang sa ipinalabas na matagal ka ng patay. Subalit alam ko ang iyong kakayahan. Lumakad kami ng aking mga kasama. Sa pagkakataon na iyon, gusto ka naming iligtas. Subalit may pumutok, puntirya sa'yo. Nakita namin ang grupo ng mga rebelde na pinamumunuan ni Commander Lawen. Hindi kami makagalaw, Teniente. Ang mga namatay ay hindi totoong sundalo. Naka-uniforme lamang ito ng pansundalo. Subalit ito ay ibang grupo ng mga rebelde na pinamumunuan ni Commander Lawen. Pinaglalaruan lamang tayo ng mga rebelde na iyon. Kaya't halika na, Teniente. Tatakas tayo. Sige, Corporal Damaso. Lisanin natin ang impyernong ito. Nagmamadali kaming tumakas ni Corporal Damaso. Nilisan namin ang kabundukan at nilisan namin ang Mindanao. Hanggang sa lumipas ang 1 taon, nabalitaan na lamang namin na nagkaroon ng malaking kaguluhan sa Mindanao at namatay daw sa digmaan itong si Commander Lawen. Habang ako naman at si Corporal Damaso ay tahimik na namumuhay dito sa Cebu. Galing sa pagiging sundalo, isa na kaming sabungiro ngayon. Dito sa aming lugar dito sa Cebu ay usong-uso ang sabong. Maraming sabungiro. Subalit ang aking agimat na damit na may mga nakasulat na mga orasyon ay nandito pa rin sa akin. Habang ako'y abala sa pag-iinsayo,
Sa aking mga alagang manok, napansin ko ang kulay pulang panabong na palaging nakatingin sa akin. Parang nagpapahiwatig na ito'y gustong lumaban. Subalit ito'y patpatin at mahina ang mga galaw. Hanggang sa dumating ang kaibigan kong si Damaso. Ibinalita nito na may gaganaping malaking sabong sa kabilang bayan. Mga kilalang sabungero daw ang sasali. At ang balita pa nito ay maraming mga antigiro sa lugar na iyon. Dahil tanghali na ang mga oras na iyon, ay minabuti kong imbitahin si Corporal Damaso na kumain ng tanghalian sa bahay. Habang kumakain kaming dalawa, ay napag-usapan namin ang mga pangyayari sa Mindanao. Habang kami ay naka-assign pa doon, nang biglang may dumating na isang sasakyan. Ang kaibigan ko pala na si Tasyo. Binalita din sa akin na may magaganap nga daw na sabong sa kabilang bayan, sa bayan ng Liluan. Ito din ang sinabi sa akin ni Corporal Damaso. Nang matapos ng aming tanghalian, ay kaagad kong tinungo ang mga alaga kong manok. Pinagpilian ko ang mga manok na dadalhin ko bukas sa bayan ng Liluan. Kailangang mga malalakas at magagaling na manok ang aking dadalhin. Nang makapili na ako, ay muli kong napansin ang manok pula na panay ang tingin sa akin. Parang may ipinihiwatig ito sa akin. Gusto yata nitong lumaban. Kaya't isinama ko na lamang ito sa mga manok kong napili. Nang dumating ang kinabukasan araw ng linggo, ay maaga kaming naghanda ni Damaso. Nang akma na sana kaming aalis, ay siya namang pagdating ni Tasyo. Kaya't magkasama kaming tatlo papunta sa bayan ng Liluan. Dahil medyo may kalayuan ang lugar na iyon, ay tanghali na kaming nakarating. Kunti pa lamang ang mga taong naruroon, subalit may napansin na kaming mga manok panabong. Nang mapansin namin ang isang karinderya sa gilid ng kalsada, ay minabuti naming kumain na muna bago pumasok sa loob ng sabungan. Habang nasa kasarapan kami ng pagkain ng tinulang manok, ay dahan-dahan nang nagsidatingan ang mga sabungero. May mga magagarang sasakyan ang pumarada. Nang matapos na kaming kumain, ay nagpaalam itong si Damaso na bumili lamang ng sigarilyo sa may tindahan. Subalit hindi pa man ito nakarating sa tindahan, ay kaagad itong bumalik at ibinalita nito sa akin na nakita niya si Coronel Abra. At sinabi pa ni Damaso na may dala din itong manok panabong. Hinayaan na lamang namin at diretso na kaming pumasok sa loob ng sabungan. Makalipas ang isang oras, ay inumpisahan na ang unang sultada. Nagulat ako nang unang lumaban ang manok ni Coronel Abra. Manok abuhon ang kanyang dala. Nang mag-uumpisa na ang laban, ay kaagad na umarangkada ang manok nito. Subalit magaling at mabilis ang kalaban. Nabaling naman ang aming atensyon nang may lumapit sa aming kinaroroonan. Isang matandang mahaba ang mga balbas at naghamon ng sabong sa amin. Mga kaibigan, malapit nang matapos ang unang sultada. Baka gusto nyong tayo ang kasunod yan. Hindi pa man ako nakasagot sa sinabi ng matanda, ay narinig ko ang malakas na buses ni Colonel Abra na parang galit na galit. Natalo pala ang kanyang manok. Madali lang itong pinatumba ng kalaban. Nang ikasako na sana ang hamon ng matanda, ay naunahan kami ng ibang mga sabungiro. May kasunod na agad na pumasok sa loob ng ruweda. Nag-umpisa na naman ang pangalawang sultada. Muli na namang nagsalita ang matanda. Tingnan mo, kaibigan. Sobrang lakas ng sabong dito. Sige na, ikasana natin ang laban. Para tayo na ang kasunod yan. Oo, sige tatang. Tayo na ang kasunod na maglaban. Magkano ba ang pustahan? Pwede na ba sa'yo ang 5,000? Total, hindi pa naman masyadong malaki
ang pustahan sa ngayon dahil maaga pa. Tumango lamang ako sa sinabi ng matanda sa akin. Naisip ko, Sir Mel, na una kong ilaban ang manok payatot para isipin ang mga sumunod na kalaban na mahina ang aming mga dalang manok. Nang matapos ang ikalawang sultada, ay kami na ang kasunod. Nang akma na akong pumasok sa loob ng ruweda, ay kumalabit sa akin si Damaso. Nakatingin daw sa amin si Colonel Abra. Hinayaan ko na lamang at hindi ko pinansin ang sinabi sa akin ni Damaso. Tuloy akong pumasok sa loob ng ruweda. Dahil una pa naming punta sa lugar na ito, ay hindi pa kami kilala. Kaya't walang pumusta sa manok namin. Dihado tuloy sa pustahan ng aming manok. May mga nagsisitawanan nang makita nito ang aking manok payatot. Nang tinawag na kami ng Koime, ay kaagad akong pumunta sa gitna ng ruweda. At nang suminyas na ang Koime upang bitawan namin ang aming mga manok, ay kaagad kong inilapag ang aking manok payatot sa sahig. Bigla namang umatake ang kalaban. Napaatras ako dahil sa sobrang bilis ng galaw. Muntik pang mahagip ang aking paa sa tari ng kalaban. Subalit nagulat ako nang biglang bumaliktad ang kalaban. Bumulagta ito sa sahig at wala nang buhay. Ang mga taong manunood ay natigil sa kanilang pagsisigaw. Parang hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Kahit ako man ay hindi rin makapaniwala. Si Natasio at Damaso ay napatingin sa akin. Hindi rin makapaniwala ang mga ito sa kanilang nakita. Hindi umabot ng 30 segundos ang laban. Nang papalabas na kami ng sabungan, ay nagtinginan sa amin ang mga tao. Nung kanina ay pinagtatawanan kami, ngayon ay sobrang seryoso na itong nakatingin sa amin. Nang makaupo na kami sa gilid, ay may biglang nagsasalita sa aming likuran. Hindi ko akalain na dito pa tayo sa sabungan magkita-kita, Teniente. Nang lumingon ako, ay nakita ko si Colonel Abra. At muli itong nagsasalita. Alam nyo bang may nakabinbin kayong mga kaso, Teniente at Corporal Damaso? Nag-awol kayo at hindi ninyo isinuko ang inyong mga baril. Nakapaligid ang mga tauhan ko dito sa sabungan. Nang bigla itong suminya sa taong nakasandal sa gilid ng sabungan at sa matandang aming nakalaban. Hindi ko alam na ang matandang may-ari ng kalabang manok ay isa palang sundalo. Kaagad kaming pinalibutan at dinakip. Mga kaibigan, pansamantala ko munang puputulin ang kwentong ito at tunghayan ang huling bahagi ng ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa kwentong ito. Ito po ang inyong lingkod na magsasabing paalam.